Magandang gabi ho sa ating lahat. Good evening po. Ang gabi po, Pastor. Baka dyan sa lamesa. Baba. Baba daw sa lamesa, baba daw. Ayan, baba daw sa lamesa kasi magulo ang bata. Ayan. So, magandang gabi ho sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao na mga kabiyaya po natin. Magandang gabi ho sa ating lahat. Sino ba? Si Princess ba yun? Pinapagalitan yung anak niya. Baba daw sa lamesa. Ayan. Wait lang. Ay, hindi yata si Princess yun. Iba yung boses eh. Si Princess kasi ang boses niyan maliit eh. Pero yung parang, sino kaya? Diyos ko, ayan. Kasi anak-anak kayo tapos malikot ang anak nyo, mana sa inyo. Ang mga anak nyo malikot din siguro ng bata kayo. Ayan. Ikaw yata yun, Ate Princess. Ayan. Kasi pinabababa mo yata yung anak mo. Nasa table. Ayan. Magandang gabi ho. Love you all. Miss ko kayo. Ayan. Salamat po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa iba't ibang bansa na laabot ng channel na ito at sa mga nandito po ngayon. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Okay, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Topic na po natin ngayon ito, no? Meron kasi tayong dating kasamahan na nag-post. Marami na confused tuloy. Pero okay naman ang paliwanag niya, kaya nga lang kulang sa rightly dividing the scripture. Napakahalaga po mga kapatid na we should rightly divide the scripture. Yun po yung ating unang pinag-aaralan dito sa channel na ito. Kaya maraming naliligaw, nagiging mixture kasi nangyayari they never rightly divide the word of truth. Okay? San parte ho dito? Okay, let's do it again. Back to basic na ulit tayo ha mga kapatid ha. Dapat talaga inuulit ang mga aralin. Pinag-aralan na natin yung grade 1 pa lang tayo. Bakit bumabalik tayo sa grade 1? Nasa grade 5 na tayo eh. Bakit bumabalik tayo sa grade 1? Ayan. Lapit na nga kayong graduate eh. Bakit yung rightly dividing the scripture, hindi pa natin na-master ng gusto? Eh yan nga yung pinaka-core na paraan sinasabi ni Pablo kay Timoteo na we should rightly divide the scripture pag ang pinag-uusapan ay salvation at pag pinag-uusapan ay finished work of Christ. Okay, yung nag-post na yon, nawala yung finished work of Christ eh. Dapat daw umiwas sa kasalanan. Oo, nandun na nga tayo. Dapat natin maintindihan yun. Pero, we should rightly divide the scripture muna. Mga kapatid, yung mga nagtuturo dito sa Bride of Christ, yung basic po natin, rightly divide the scripture. Napaghahalo kasi. Okay? Napaghahalo yung hamartiya sa hamartano. Diba? Napapaghalo yung sa mata ng Diyos sa mata ng tao. Napaghahalo po kasi natin yung identity sa behavior. Kita nyo na? Kaya tinan nyo na maraming confused. O dito hindi rin tumitingin sa Greek kagaya nito. Sabi ni Esther Marasigan, ang sino mang pinanganak ng Diyos sapagkat siya'y binhi ng Diyos ay hindi na nagkakasala. O tama nga, hindi nga nagkakasala. Pero the point, ano yan? Hamartiya ba yan o hamartano? O kita nyo na? Ang problema kasi sa atin mga kapatid, bumabalik tayo sa basic. Di ba? Mga follower na to ng Bride of Christ eh. Pati ba naman tayo? Kaya di ba sabi ko sa kanya dito, di ka nagkakasala. Ayan. Inasar ko na lang. Mga kapatid, sa totoo lang, kapag ang pastor, sino mang pastor na nagtuturo ng meron kang dapat gawin
dapat ganto gawin mo. Hindi nila naiintindihan ang purong biyaya. Okay? At yan ang pag-uusapan po natin ngayon. Rightly divide the scripture tayo. Okay. Okay, pure grace lens. Notepad tayo para... pure grace lens. Rightly divide the scripture. Sinabi yan, saan? Sa 1 Timothy chapter 2. Kung di ako nagkakamali, nakalimutan ko na kasi kayo binababalik niyo ako sa mga basic natin kaya tuloy balik tayo. Pero okay lang, bilang pastor nyo, obligasyon ko naturuan kayo ng paulit-ulit hanggang sa maintindihan po natin. Yun lang ang pagkakaiba ko sa ibang pastor. Ayan. Meron naman sigurong pastor na kagaya ko rin na matyaga naman magpagkaroon ng redundancy o yung paulit-ulit na turo. Sabi sa word, let's do it. Sabi rito sa King James, study to shew thyself approve unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Alam niyo naman, binablog ko na yan dati. Ang rightly dividing the scripture ay isang matalinong pag-aaral para malaman po natin tamang hermeneutics. Ito ba'y para sa mga Hudyo o para sa Israel? Ito ba ay para sa mga Kristiyano o sa mga Hentil o sa mga unbeliever? Ito ba ay hamartano o hamartia? We are going to look the Greek. Mga kapatid ko mga nagtuturo dito sa Bride of Christ, dapat ganito po tayo katulis. Yung batas po natin ng pag-aaral ng proper hermeneutics at ito naman ay tinuturo din sa dati kong eskwelahan na interpret the text according to its context, interpret the text according to the word that used, according to the genre. Exegesis yung bago, di ba? Nawawala tayo dun mga kapatid, yung mga nagtuturo, iba. Hindi ko naman sinasabi na mali kayo, pero the point is, laging dapat may formula tayo ng ganun para hindi naliligaw. Okay. Hagayan yan. Pag-aralan natin to, hamartia ba o hamartano? Gusto ko magsimula tayo sa isang napakahalagang prinsipyo, yung pag-aaral mismo ng Biblia. Hindi sapat yung marunong lang tayo magbasa ng verse, mga kapatid. Hindi sapat yung marunong ka lang na mag-quote ng verse. Ang tanong, na-rightly divide mo ba yung verse? Diba? Dahil maraming debate ang nawawala kung una pa lang ay tama na ang paghahati ng kasulatan. Okay. Marami kasi mga dampot-dampot verse kapag nabasa nilang sin or kasalanan, agad nilang iniisip pareho yung tinutukoy. Halimbawa, ito, yung sin. Pag sinabing sin o kasalanan, agad nila iniisip pare-pareho lang yung tinutukoy pag may pinakita ang Bible verse. Pero hindi po ganun ang Biblia. May mga pagkakataon na ang pinag-uusapan po kasi ay hamartia at meron na may pagkakataon na pinag-uusapan ay hamartano. Ano ba pagkakaiba ng hamartia sa hamartano? Simple lang. Ang hamartia, noun. Guys, ito Ang hamartia ay noun. Okay? Identity. Also known as identity. Okay. Hamartia. Okay. Yung hamartano ay verb. Also known, ito yung behavior mo. So may pagkakaiba sila, di ba? Kapag hamartia, ito yung identity mo bilang isang taong makasalanan. Kapag sinabing hamartano, ito yung nagagawa mo, yung nakukumit mo kasalanan. Okay. Magkaiba yan. Hamartia noun, verb, action, word, ito yung ginawa mo. Bunga ng iyong pagiging makasalanan. Bunga ng pagiging hamartia,
Kaya nagbubunga ito ng hamartano, yung mistakes, yung hindi pagsunod sa mga batas-batas dito sa daigdig, batas ng Diyos at batas ng tao. Dapat maintindihan natin yan po mga kapatid ha. Pinag-aralan na natin dati yan, di ba? Pero sige, patawarin niyo ako kung sinusumbatan ko kayong babalik tayo. Masaya naman ako sa ginagawa. Hindi ho ba ang hamartiya ay bunga ng hamartano? Baligtad po. Ang hamartiya yung ugat, ang hamartano ay yung bunga. Okay? Kaya nga verb eh. Verb. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Iba yung magnanakaw sa nagnakaw. Yung magnanakaw, identity mo yan. Identity ng magnanakaw. Ang nagnakaw ay nagawa ng magnanakaw. Siyempre, magnanakaw nga kaya nagnakaw. Wala nga naman magnanakaw, gumawa ng Di ba mga kapatid? Okay mga kapatid yan ha. Kahit i-research nyo pa yan, balibaligtar nyo yan, yan ang sagot. Okay? Okay. Marami kasi nagbabato ng talata, dampot-dampot. Kasalanan, isin-iisa. Diba? May mga pagkakataon kasi na ang pinag-uusapan ay ang hamartiya sa Bible at meron din may pagkakataon ng pinag-uusapan ay hamartano talaga mga kapatid. Kaya bago tayo magbigay ng conclusion, tanong muna, ano ba talaga ang tinutukoy ng context? Context is important rather than kahit ba hamartano ang ginamit, depende naman sa context. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Mga kapatid, ingredient muna tayo. Ingredient. Sa ingredient muna tayo bago natin lutuin. Maintindihan po muna natin ang yung mga terms, di ba? So ano ibig sabihin ng hamartiya? Ang pinakapayak na paliwanag po dyan, ito yung salitang karaniwang sinasaling bilang sin o kasalanan. Pero depende sa context. Maaari nitong tukuyin yung kalagayan ng tao bilang makasalanan, kagaya ng sinasabi ko sa inyo kanina. Kasi yung mga pastor na nagmamadali, kailangan talaga i-type lang para accurate yung sasabihin ko sa inyo. Pasensya na kayo, tinype ko yung ano ko. Okay, ang prinsipyo o ang kasalanan pumasok sa sanlibutan sa magitan ni Adan, yan po yung hamartiya. Okay? Halimbawa, sinasabi sa Romans chapter 5, paulit-ulit na ginagamit ni Pablo yung salitang habang pinapaliwanag kung paano pumasok yung kasalanan sa buong sangkatauhan. So, magitan ng isang tao. Hindi niya pinag-uusapan na bawat individual na may maling gawa. Yung Romans chapter 5 and 6, hindi yun hamartano, puro hamartiya yun mga kapatid. Kaya yung sinasabing magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Ang tinatanong ni Pablo doon, patuloy pa ba tayo maging makasalanan? Hindi hamartano yun, tinatanong ni Pablo. Okay? Hindi hamartano ang tinatanong doon. Hamartiyan tinatanong doon. Identity mo bilang makasalanan. Okay? Kaya napakahalaga talaga yung tingin kayo sa Greek. Hindi porke kasalanan na. Ang problema kasi sa atin, di ba? Pupuna ko rin yan minsan Di lang ako kumikibo. Dinadaan ko lang sa kain ng ice cream habang nakikinig ako minsan. Ayan. Kaya nga lang kasi may nagkakalat na. Marami nagtanong sa akin kanina, Pastor, naguluhan po ako sa turo ni Ganire. Hayaan mo ba Bible study tayo mamaya, paliwanag natin yan ha. Rightly dividing the word of truth ang kulang sa tinuro niya. Okay? Tama naman lahat ng mga sinabi, pero naligaw yung iba kasi not rightly dividing the word of truth. Okay? Ano naman yung hamartano? Hamartano po ay pandiwa. Ibig sabihin, paggawa ng kasalanan. Ito behavior verb. Ito na yung ginagawa mo na yung mali. Action. Kaya nga action word Action word. Diba? Action nga Ano ba yung mga hamartano? Marami yun. O magnakaw, magsinungaling, mga lunya, gumawa ng kalokohan, maging bastos.
Lahat ng uri ng kasalanan, pati yung kasalanan sa batas ng tao. O ano ba yung kasalanan sa batas ng tao? Pumatay, magnakaw, mga linya, ano pa ba? Maglibel o slanderer. That's it. Chismosa, yun. Oh. Yan yung mga hamartano. Yan ang mga martano, guys. Dapat titingnan nyo yung verse sa Bible. Anong ginamit doon na kasalanan? At minsan depende sa context. Mamaya, okay. Oh. Ito ay actual na pagkakasala o ito yung act of sinning. Kaya kapag sinabi ng Biblia na isang tao ay nagkasala, kadalasan ng idea ay kilos ng tao, hindi kalagayan niyang minana kay Adan. Maraming mga Kristiyano, pag sinabing kasalanan, iniisip nila hamartanon na yun. Ito yung mga nagagawang kasalanan. Hindi dapat ganun. Tingin kayo sa Greek. Hindi lahat ng kasalanan sa Bible ay hamartano. Kadalasan hamartia, lalo-lalo na pag si Pablo na nagsasalita. Minsan din si John. Mamaya pakikita ko sa inyo mamaya guys sa actual. Kasi identity pa lang tayo eh. Ingredient muna tayo. Okay. Okay. Okay, ano pa? Hindi ibig sabihin tuwing mababasa mo hamartano ay yun lang ang usapan. Ang context pa rin yung hari. Ngunit napakahalaga makita natin na hindi lahat ng sin sa English Bible ay pare-pareho agad ang theological meaning. Ngayon, bakit importante ito mga kapatid? Dahil maraming Kristiyano ang naghahalo ng dalawang magkaibang usapan. Kapag sinabi ng Diyos na nilinis ka na, iniisip nila, bakit nagkakasala pa rin ako? Halimbawa, sabi sa Bible, pinatawad ka na. Nilinis ka na, banal ka na. Tapos iisipin mo naman, bakit nagkakasala pa rin ako? Hindi mo kasi naiintindihan yung binabanggit ng Bible ay hamartia, hindi hamartano. Gets nyo ba mga kapatid? Di ba? So doon pa lang, dapat identity na natin, malaman na natin yun. Okay? Oh. Kapag sinabi ng Diyos na banal ka na, sasabihin nila, nakikita, ano to, nung isang araw, nanood ako ng porn. O ano yun? Malinis na daw ako. Pero nanonood si pastor ng malalaswang panoorin. Akala ko ba banal na siya? Kasi alam niyo bakit kayo nako-confuse? Ang tingin niyo kasi hamartano. Yung binabanggit ng Biblia, hamartia yung binabanggit doon. Kaya nababaliwala yung finished work of Christ Yung tinapos na gawa ni Kristo na binayaran ng ating hamartia. Kaya nawawala. Kaya yung mga turo ng iba, walang finished work of Christ. Kasi bakit? Nakapokus sila sa hamartano, hindi sa hamartia. Yung hamartia magdadala sa atin sa impyerno, guys. Tingnan nyo itong mga tanong nyo, no? Masyado nyong pinahihirapan yung sarili nyo. Halimbawa, Ate Jennifer, sorry hindi naman, lang naman, walang masama. I love you, Ate Jennifer, ayan. I love you too, sumagot din siya, okay. Sabi mo kasi, ang hamartano po ba ay bunga ng paggawa ng kasalanan at ang hamarti tumutukoy sa ugat o kalagayan ng kasalanan. Tama ka. Okay? Walang problema doon. Tama yung insight mo. Pero guys, minsan kasi masyado tayong nag-overthink, masyado tayong, yung napakasimple lang naman ng paliwanag ng Biblia. Hamartia ay ang identity mo bilang Kristiyano, bilang isang makasalanan. Ang makasalanan ay paggawa. Yun yung hamartano. Ang dami dyan pang mga theology na ako naririnig sa inyo. Ano ba naman? Marami pa kayong mga sinasabi. Diyos ko Lord. Simplehan lang natin mga kapatid Ang dami nyo mga minsan may bumabasa ako sa comment nyo. Minsan napapadictionary pa ako tinitingnan ko pa sa Miriam, nagre-research pa ako. Mga kapatid, simplehan nyo lang mga kapatid Simple lang. Okay? So, wala tayong masyadong palalimin pa ng palalimin sa mga terms. Kaya tuloy yung mga nakikinig sa atin tuloy, confused din minsan. Napakasimple lang naman sinasabi ng gospel. Okay? Ayan. So, ang tanong dito mga kapatid, saan perspective ba tayo tumitingin? Diba?
So, dapat tingin tayo sa rightly dividing the scripture. Sa harapan ng Diyos, anong tingin niya sa taong sumasampalataya kay Kristo? Tinawag ba niya tayong mga makasalanan? Hindi. Ang tawag ni Pablo ay mga banal, mga minamahal, mga anak ng Diyos, mga katwiran ng Diyos. To the saints. Tinan niyo sample lang ko kayo. Ano sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto? Mga banal, mga mananampalataya, mga kapatid, ang mga nakay Kristo. Sa bandang huli, sinasabi niya, kayo'y makalaman. Oh, kita niyo yun? Confused, di ba? Kala ko ba banal sila? Bakit makalaman? Banal sila sa mata ng Diyos dahil kay Kristo. Pero sa mata ng tao, makalaman sila. Dapat dinahati-hati natin sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. Naiintindihan niyo ba mga kapatid? So I hope na wag na kayo malilito dito Ibig sabihin, sa legal na katayuan mo sa harapan ng Diyos, tapos na ang usapin ng condemnation. Kaya nga there's no condemnation in Christ Jesus Kaya nga dun papasok yung word na when sin abound, grace abound. Grace. Yung ating kaligtasan, grace. Nagkasala si Eva at Adan, si Adan nagsimula, grace. Wala naman tayong sinasabi na hamartanong binabanggit dun yung nagturo, hamartanong binanggit niya sa Romans 5:20. Hindi, ang context po ng Romans 5:20 is all about hamartia. Hindi hamartano. Yung sinasabi dong when sin abound, tinan nyo Romans 5:20, meron siyang sinabi dito na ginawa niyang hamartia to. Ay hamartano. Sabi rito, moreover the law entered, that the offense might be about, but where sin abound, grace did much more abound. Anong sin to? Hamartano ba? Di tayo tumingin sa Greek. Tingnan nyo yung Greek. Where sin, ayan hamartia ang binabanggit. Ayan kasi hindi tumitingin sa Greek. Galing naman sila sa Bride of Christ. Galing naman sila sa EMI. Bakit ganun ang turo pa rin nila? Kasi ang problema kasi sa atin, kapag umaalis sila sa Bride of Christ, pag umaalis sila sa EMI, nakikinig kay Tetelestai. Kung kanino na nakikinig, nagre-rebelde. Alam na nila ang katotohanan. Umalis lang kayo sa church, pero yung turo ni Pablo, huwag kayong aalis doon. Ang problema, pati turo. Ano ba akala nyo? Turo ba ng Bride of Christ yun? Turo ba ng EMI itong mga tinuturo namin? Hindi, turo to ni Pablo. Ang problema kasi sa mga umaalis dito sa Bride of Christ, pati turo, nire-reject. Ayun, nagmumukha kayong ligaw. Nangyari. Hindi naman turo ng Bride of Christ to Hindi naman turo to ng EMI. Turo to ng Biblia. Okay? Kaya kung aalis kayo sa church, pag alam nyo maganda yung turo, yung church lang ang alisan nyo, pero yung turo, huwag nyong alisan. Nangyari. Okay? So, hamartia ang binabanggit po dyan. Nasa kabila ng ating mga nagawang kasalanan, ang ginanti ng Diyos sa atin ay kapatawaran. Kaya binanggit dyan, when sin abound, grace abound. Hamartia ang binabanggit diyan. Okay, malinaw na yan Isa pa. Pangalawa, iba yung, ito yung una, number 1, hamartia at hamartano. Okay, number 2 na dapat nating i-divide the scripture ay yung iba yung pagkakasala mo sa Diyos at pagkakasala sa iyong kapwa. Okay? Okay. Iba yung pagkakasala mo sa Diyos, iba ang pagkakasala mo sa kapwa mo. Kapag nagkakasala ka sa kapwa mo, sinasama nila, hindi daw natutuwa ang Diyos. Kaya dapat para malugod ang Diyos. Iba ang pagkakasala sa Diyos, iba yung pagkakasala tao. Ang tanong, yung pagkakasala sa Diyos, bayad na po yun. Ito,
Ano man kasalanan mo sa Diyos, ito yung tinatawag na paraptoma na sinasabi, kasalanan sa Diyos. Yung kasalanan sa Diyos, bayad na yan. Binayaran na ni Kristo yan. Ano ba yung kasalanan natin sa Diyos? O yung ating identity, yung hamartiya. Kaya kung ang Biblia, pag may sinasabing umiwas sa kasalanan, ito'y laging patungkol sa tao. Laging tao yan. Wala nang counted sa Diyos ang kasalanan mo sa Diyos. Hindi na na-open. Bayad na ni Kristo yun. Ano man yung magiging counted na kasalanan mo sa Diyos, binayaran na ni Kristo yun. Ang problema kasi sa iba, parang hindi binayaran ni Kristo na dapat pa raw umiwas sa kasalanan. Alam niyo mga kapatid, hindi ko naman sinasabing hindi kayo umiwas sa kasalanan. Kaya nga lang kasi, nagiging para bang, ba't ba aligagang-aligaga kayo? Ito, unahan ko na kayo. Kahit anong gawin nyo, mga kapatid, nakaiiwas sa kasalanan, kung tutuusin sa mata ng Diyos, makasalanan pa rin kayo. Okay? Kahit anong gawin nyong iwas sa kasalanan, kung usaping sa mata ng Diyos, sa mata ng Diyos, makasalanan pa rin kayo. Naging banal lang kayo dahil kay Kristo. Dahil kay Jesus. So, ibig sabihin, Pastor, pag nagkakasala ako, okay lang sa Diyos. Hindi okay sa Diyos, bayad na sa Diyos. Hindi na nakikialam ang Diyos dahil binayaran na ni Kristo. Pag sinasabi mong na-open pa rin ang Diyos sa kasalanan mo, ano pa yung ginawa ni Kristo sa krus? Si Kristo nga yung propitiator natin, tagapaglubag-lob, binayaran ng kasalanan natin para hindi na magalit ang Diyos sa atin. Tapos sasabihin mo na-open ang Diyos sa'yo kapag nagkakasala ka? How dare you? Para mo sinasabi na walang kwenta yung ginawa ni Kristo sa krus. Okay? Mamaya yung mga verse, isa-isay natin. Theology pa lang tayo. So, iba yung pagkakasala sa Diyos. At yung kasalanan na yan, alam naman natin guys, binayaran na ni Kristo yun. Kailangan pa ba ng Bible verse? Kailangan pa ba? Dami niyan, di ba? Pinag-aralan na natin yan. O sige, sampulan natin. Hebreo 9:12. Pag sinabing minsan, hindi na mauulit. Minsan nga eh. Ang minsan ba paulit-ulit? Sabi rito, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng kambing at guya ang kanyang hinandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating kasalanan. Tingnan natin neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption. Eternal redemption na nga eh. Sa makatawid sa magitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinamaging banal ng Diyos. Ngayon, kung sasabihin mo na o-open ang Diyos sa'yo, ibig sabihin, nawawala pala kabanalan mo. Mata ng Diyos to, guys, Nasa mata tayo ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag nakikristo ka na pala, baliwala na yung kasalanan mo. Yan eksaktong sinuturo ng Biblia, ng tunay na gospel. Amazing grace nga eh. Amazing nga eh. Tapos aligaga kayo na umiwas sa kasalanan, baka hindi malugod ang Diyos sa inyo. Tinan niyo mga kapatid, totoo na tinuturo ng Biblia na umiwas tayo sa kasalanan. Para saan? Para sa Diyos ba? Para hindi ka parusahan ng Diyos? Baka mawala ang iyong kaligtasan? Pag ganyan ang kaisipan mo, perverted gospel ka na and you will go to hell. Kapag ganyan ang gospel mo. Binayaran na nga ni Kristo yung kasalanan natin. Tama, si Richard. Ang context talaga ng 10 verse 4, ay ang context po niyan ay hamartiya talaga. Di ba mga kapatid? Kaya pag sinasabing umiwas ka sa kasalanan, hindi para sa Diyos yun, para sa tao yun. Okay, maliwanag na. Kapag nagkakasala tayo at pag sinasabi ng Biblia na umiwas sa kasalanan, para sa tao po yun, hindi para sa Diyos. Para hindi ma-open sa iyo yung kapwa mo. Yun ang consequence. Sa madaling salita, ang consequence ng sin ay para
Sa tao, ang consequence hindi sa Diyos. Hindi ka parurusahan ng Diyos, pero parurusahan ka ng kapwa mo kapag nagkasala ka. Kasi dapat natin maintindihan na una, sa pagkakasala sa Diyos, ano ba ang ginawa ni Jesus sa krus? Binayaran niya ang kalahati ng kasalanan mo? Hindi. Hindi naman kalahati ang binayaran niya. Binayaran ba niya ang kasalanan mo bago ka naligtas, pero hindi mga kasalanan mo pagkatapos mo maligtas? O hindi rin? Basa tayo, Colossians chapter 2, verse 13 to 14. Tayo mga patay na sa kasalanan, kayong mga hentil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. So anong kasalanan binabanggit dito? Okay, paraptoma o kasalanan sa Diyos. And you are being dead in your sin for the and the circumcision of your flesh he had quickened. Trespasses. Ang binabanggit dito ay pagkukulang trespasses. Okay, yun ang context Kahit ba yun, yung parinig, kasalanan sa Diyos. Pinapakita dito na ano may mga nagagawa nating kasalanan sa Diyos, pinako yung kasama doon sa krus. Kasama si pinatawad yun. Kaya nga tayo meron ng kapayapaan kay Kristo dahil yung kasalanan natin sa Diyos Ama, hindi na tayo sisingilin ng Diyos doon, pinatawad na tayo. Kaya hindi ko rin sinasabi na umabuso tayo sa kasalanan. Kasi ba't ka abuso sa kasalanan? May kapwa ka. Subukan mo bubuso sa kasalanan. Kanino ka mananagot? Sa Diyos ba? Hindi, sa kapwa mo. Yung kasi tinuturo ng Biblia mga kapatid, yun yung katotohanan na pinaglalaban natin dito. Almost 4 years na tayo nag-aaral dito. Pansinin niyo, ang usapan dito ay relasyon mo sa Diyos. Ang utang ng kasalanan sa harapan ng banal na hukuman ng Diyos ay binayaran na ni Kristo. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi nga sa Romans chapter 8 verse 1, di ba? There's no condemnation in Christ Jesus. Kaya kapag ang tanong ay may condemnation ba ang believer sa harapan ng Diyos, ang sagot sa Biblia, wala na. Hindi ka napaparusahan. Hindi dahil sa hindi ka nagkasala, kundi dahil may nagbayad na. Ngayon, wag nating ihinto yung pag-aaral doon. May isa pang usapin kasi sa Biblia mga kapatid, yung consequence ng kasalanan sa kapwa at sa mundong ito. Halimbawa, kung nagsinungaling ka sa employer mo at nahuli ka, mapapatawad ka ba ng Diyos? Oo. Pero maaari ka pa rin matanggal sa trabaho. Naiintindihan niyo ba mga kapatid? Kung nagnakaw ka, pinatawad ka ba ni Kristo? Oo. Pero maaari ka pa rin makulong. Kung nangulong niya ang isang lalaki, pinatawad ba siya ng Diyos kapag lumapit siya kay Kristo? Oo, pinatawad. Pero maaaring masira ang kanyang pamilya. Maaaring mawala ang tiwala ng kanyang asawa. Maaaring masaktan ng iyong mga anak. So ang tanong, sinong gumagawa ng consequence na iyon? Ang Diyos ba? Hindi. Yun ay natural na bunga ng ginawa ng tao. Kaya huwag natin sabihin na ang bawat masasamang pangyayari pagkatapos ng kasalanan ay parusa ng Diyos. Hindi po parusa ng Diyos yun. Hindi nagpaparusa ang Diyos. Maraming pagkakataon na hindi Diyos ang nagpaparusa. Ang kasalanan mismo yung bunga. Bunga na nagawa mo. Kaya nga sinabi sa Galatians chapter 6 verse 7, what you sow is what you reap. Totoo yun. Walang kinalaman ng Diyos doon. Natural yun. Hindi niya sinasabing anumang gawin mo ay paparusahan ka ng Diyos. Hindi naman sinabing paparusahan ka ng Diyos Di ba nakalagay sa Galatians 6:7? What you sow is what you reap. Hindi naman sinabing what you sow, God will punish you. Hindi naman ganun Sinabi lang what you sow is what you reap. Walang kinalaman ng Diyos doon. Hindi nagpaparusa ang Diyos. Kagagawan mo yan. Hindi niya sinasabing anumang gawin mo, ipaparusahan ka ng Diyos. Hindi naman ganun Ang sinabi niya ay may ani ang bawat paghahasik. May consequent ang bawat decision. Halimbawa, si Haring David, pinatawad ba siya ng Diyos pagkatapos siya magsisi? Oo. Sabi sa awit 51, di ba? At sabi rin sa 2 Samuel chapter 12, nakalagay doon, pinatawad siya. Pero namatay pa rin ang anak. Nagkaroon pa rin ng kaguluhan sa kanyang sambayanan. Hindi dahil sapat ang dugo ng Diyos, kundi dahil may earthly consequence ang kanilang ginawa.
Kapag ang usapan ni kaligtasan at relasyon sa Diyos, tumingin ka sa krus. Tingin tayo sa krus, guys. Kapag ang usapan ay bunga ng ating desisyon sa mundong ito, tingnan mo yung prinsipyo ng pag-aakasik at pag-aani. Doon papasok yung what you sow is what you reap. Magkaiba ho kasi yung usapang yun, kaya napakalaga na we should rightly divide the scripture. Hindi binayaran ni Kristo ang consequence ng bawat desisyon mo sa lupa. Binayaran niya ang condemnation ng kasalanan mo sa harapan ng Diyos. Pero yung hamartano, hindi niya binayaran yun. Ikaw magdudusa nun. Ikaw may gawa nun. Pero ang binayaran ni Kristo, yung ating kasalanan sa Diyos, na maaari magdala sa atin sa eternal na damnation. Pero hindi kasama doon, binayaran ni Kristo yung yung kasalanan mo doon sa panloloko mo sa kapwa mo, sa mga kasinungalingan mo. Magbubunga yun. Alam ba, Kaya kung magmamaneho ka ng lasing at maaksidente ka, huwag mo sabihin na, bakit piniyagan ito ng Diyos? Pinatawad naman niya ako. Ba't mo sisisihin ng Diyos? Lasing ka. Nagdadrive ka. Oo, pinatawad ka niya, pero hindi niya inalis yung batas ng cause and effect sa mundo ng ito. Ano gusto mo maging malaan Diyos sa'yo? Hindi mangyari yung lalasing-lasing ka. Magdadrive ka, sabihin mo sa Diyos, huwag kang maaksidente. Natural na ikaw maaksidente dahil lasing ka, wala ka sa focus, hilong-hilo ka habang nagdadrive ka. Siraulo ka ba? Halimbawa, kapag nakapanakit ka ng tao, maaaring patawarin ka ng Diyos sa sandaling iyon. Pero ang taong nasaktan ay maaaring nangailangan ng panahon bago muling magtiwala sa iyo. Di ba naiintindihan niyo mga kapatid? Sa harapan ng Diyos, ang condemnation ay yung kasalanan sa tinapos ni Kristo sa krus. Sa harapan ng tao, ang bawat desisyon natin ay may nataroon na consequence na kailangan nating harapin. Kasi kapag pinaghalo mo yung dalawang yan, magiging legalistic ka, isipin mo bawat problema sa buhay ay parusa ng Diyos. Mali. Pero pag pinaghiwalay mo yung dalawang yan ayon sa kasulatan, pag dinivide mo yan, makikita mo yung kagandahan po ng gospel. Ang Diyos ay hindi nagalit sa kanyang mga anak dahil ang galit na iyon ay binuhos na kay Kristo. Ngunit bilang mabuting ama, hinahayaan niya tayong matuto sa mga bunga ng ating desisyon habang patuloy tayong inuhubog sa ating paglalakad na kasama po niya. Sa dapat po yan ang maintindihan natin, yan po ang totoong gospel mga kapatid. Kaya guys paulit-ulitin niyo itong bidyong to. Sabi dito, hindi na binayaran ni Kristo ang consequence ng bawat desisyon mo sa lupa. Binayaran niya yung condemnation ng kasalanan mo sa harapan ng Diyos. Saan sa Bible yan, Pastor? Ang dami. Dami yung Bible verse dyan eh. Romans 8:1, wala nang anumang hatol ng kay Kristo. There's no condemnation. So ito ay sumusuporta na binayaran ni Kristo ang condemnation ng kasalanan po natin sa harapan ng Diyos. Hindi na condemnation ang believer. Okay? Yung Colossians chapter 2 verse 13, yung legal na utang natin sa Diyos ay pinako na sa krus, yung trespass, yung paraptoma, trespass yun eh. Patunay talaga na binayaran niya yung ating kasalanan sa harapan ng Diyos pero hindi kasama yung hamartano. Kasi kung pakikialaman pa ng Diyos yung hamartano, sisingilin tayo sa hamartano natin, para saan pa yung free will natin? Di ba? Doon papasok yung free will. Kaya ang binayaran lang talaga ng Diyos yung ang ating kaligtasan. Nais ng Diyos na mag-matured tayo, doon papasok ang discipline. Kaya tinan niyo mga kapatid, papasok tayo dito ang Christian life po talaga. Ang Christian living have three ordinances. Number 1, yung usaping salvation. Tapos, ang salvation, yung discipline. Merong God's salvation, God's discipline, at meron ding pangatlo, yung God's reward. Tatlo yan mga kapatid, ang buhay natin dyan. Ang tinuturo ng Biblia, laging dyan. Kaya yung problema kasi sa iba, yung discipline, sinasama yung salvation. Sinasama din yung reward. Huwag kayong malilito dyan.
Pag binabasa kayo ng Bible, hindi lahat turong sa salvation. Halimbawa, umiwas ka sa kasalanan. O, yun ba'y tungkol sa salvation mo? Hindi. Tungkol po yun sa discipline. Hanggat yung mga kapatid, mamaya pag-usapan natin yan. Ngayon, saan natin makikita yung consequence? Sabi, ito ang pinakamalakas mga kapatid. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nalilibak sapagkat anuman inasik ng tao, yun din ang aanihin niya. Galatians 6:7. Hindi naman sinasabi na kinokondena ka o muli kang kinokondem. Ang sabi, may ani ang paghahasik. Ito po ay principle ng consequence of sin mga kapatid. Isa pang halimbawa, yung kasalanan ni David. Sabi ni Nathan sa kanya, inalis ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Notice, sinabi doon, you are forgiven, pero pagkatapos nun, namatay ang bata. Nagkaroon ng kaguluhan sa pamilya. Hindi na wala ang earthly consequence, namatay si Absalom. Tingnan nyo, there's a consequence of sin. Pero God's already forgiven you. Magkaiba po yun. Yung consequence of sin sa tao talaga. Di ba nagrebelde pa nga yung anak niya si Absalom? Nakikita niyo mga kapatid? Kaya paghiwalayin natin yung yung kasalanan sa Diyos sa kasalanan ng tao. Next. Pangatlo, malupit sa lahat, o pinakamalupit. Yung tinatawag na pagkakaiba ng identity. Ito guys. Ano ba ang pagkakaiba ng identity sa behavior? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino man makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Hindi sinasabi na hindi ka na magkakamali. Ang sabi, bago kang nilalang. Naiintindihan niya mga kapatid? Basahin nga natin. 2 Corinthians 5:17. Tuko, marami na nagkakaroon ng misconception dito. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Basahin po natin. Sabi dito, kaya't ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ito ang verse ng identity. Hindi niya naman niya sinasabi na ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay hindi na magkakamali. Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao ay hindi na magkakasala, hindi na matutokso. Hindi sinasabing ganon. Ang sinasabi lang, bago ka lang nilalang. So, ang misconception naman dyan, gumawa ka ng kasalanan, ibig sabihin, hindi ka na bagong nilalang. Pag nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka na, kagaya na kanina, may mga comment kanina, nawawala daw ang banal na spirito kapag hindi ka rin umiiwas sa kasalanan. Ay, Diyos ko po, Panginoon, bahala kayo sa buhay nyo. Yan, di ba? Romans chapter 6, basahin natin na isa pang verse. Romans chapter 6, verse 6. Alam natin na ang dating nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Ano yung mga binabanggit dito? Ayan, puro hamartia. Hamartia. Puro hamartia binabanggit ito. Hamartia. Okay guys? Yun yung context yung word. Context at saka yung meaning, hamartia ang binabanggit. Kaya kung babasahin ulit natin, alam natin ang dati nating pagkatao ay naipako sa krus sa kasama niya upang mapatay ang ating makasalanan, sinful or yung sinful nature. Ano to? Hamartano ba yan? Hindi. Hamartiya nga. Ibig sabihin, identity ang pinag-uusapan sa verse na ito. At nang hindi na tayo maalipin pa ng hamartiya o ng kasalanan. Ibig sabihin, patay na yung lumang pagkatao. Hindi sinasabi na hindi ka na makakagawa ng kasalanan. Hindi naman sinasabi dyan. Ang mga misconception nila dyan, kapag nagkakasala ka pa, ibig sabihin buhay pa yung luma mong pagkatao. Misconception yun, mali. Hindi nila naintindihan ng gospel. Ano ba ang topic natin dito? Di ba pinag-usapan natin dito? Identity. Identity, Identity pinag-uusapan dyan. Romans chapter 6 verse 11, ito pa yung mga misconception. 6 verse 11. Kayong dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay. Ituring nga ituring. Ibig sabihin identity na naman to.
Kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ano yung kasalanan dito? Tingnan natin ulit sa Greek, ha? Ayan, no? Indeed unto sin. Ayan, no? Hamartiya na naman. Kita niyo mga kapatid, this is how we study the Bible. Tagalan natin pinag-aaralan to mga kapatid. Balik pa ba tayo dito? Yung mga nagtuturo po na pastor po rito, Ate Princess, Richard Garado, Pastor Rio, pakiusap lang po, dapat ganito na po ang style ng teaching natin, ha? Tingin tayo sa Greek. Huwag tayo basa-basa yung context exegesis, tingin din tayo rito mga kapatid, ha? Best practices po yan. Para nang sa ganoon, maliwanag ang ating mga sinasabi at hindi rin sila nagkakaroon ng confusion sa atin. Tingin tayo sa Greek, ayan, oh. Okay, basahin uli natin. Kaya nga dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay naman dahil sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Yung identity natin ay na kay Kristo, na nakipag-isa tayo kay Kristo. Hindi sinasabi na hindi ka na magkakasala. Hindi ganon. Bigyan kayo ng behavior naman. Ano ba? Behavior. James, alam naman natin pag James, ibang focus nito, more on hamartano to. James chapter 3, verse 2. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang panalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa kanyang sarili. Tingnan itong verse na to. So, ang behavior ang pinag-uusapan dyan, lahat natitisod. Diba? Hindi sinasabing lahat unsaved. Hindi naman sinasabi na walang kaligtasan dyan. Ang topic dyan ay pagkakamali sa kanyang pananalita. Maraming matitisod sa iyo. Pero hindi sinasabi dyan na mawawala ang iyong kaligtasan. Walang kinalaman ng kaligtasan dyan. Isa pang behavior, 1 John. Mga verse na tumatalakay sa behavior, 1 John chapter 1, verse 8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So, lumalabas nito, ang behavior, nagkakasala pa ang believer. Marami mga Kristiyano nagbabasa ng identity verses na parang behavior verses. Halimbawa, holy. Ang iniisip, holy ang behavior. Pag sinabing banal, kailangan yung ugali mo banal. Pero yung context, ang holy ay position o identity. Tingnan nyo na. Meron pa niyan dito sa Bride of Christ, napupuna ko, mga nagtuturo dito. May napapansin pa ako sa inyong ganyan. Pag sinabing banal, ang iniisip behavior. Hindi behavior ang pinabanggit doon. Ang binabanggit doon yung position. Banal ka sa mata ng Diyos. Halimbawa, pag sinabing righteous, ang iniisip laging righteous sa ginagawa. Kailangan maging maayos, maging righteous. Pero yung context, declared righteous, ayon sa 2 Corinthians 5:21. Guys, tingnan natin yung context kung identity to o o behavior. Kaya marami nalilito. Kaya tingnan nyo, nauuwi sa turo ni Tetelestai, dapat may gawin para maging ganto. Patay na, hindi nagde-divide ng scripture. Yung mga nakikinig dito ng mga umalis sa Bride of Christ, umalis lang kayo sa Bride of Christ, pero yung gospel, huwag yung talikuran yun. Bahala kayo. Hindi nagkulang ang Diyos sa inyo. Hindi aksidente na dinala kayo dito sa Bride of Christ. Tapos pag aalis kayo, magtatampo lang kayo sa akin. Pati kay Apostol Pablo, magtatampo din kayo. Magbabago rin kayo ng turo. Niloloko niyo ba mga sarili niyo? Pinapahamak niyo mga sarili niyo? Huwag niyong personalin yung pag-alis dito sa Bride of Christ para magbago rin kayo ng turo. Yun dan papasok yung sinasabing alam mo ng tama, hindi mo pag ginawa, nagkasala ka. Halimbawa, pag sinabing saint, banal, ang iniisip, hindi nagkakasala. Tinawag tayo mga saints, di ba, sa Bible. Ang iniisip kagad natin, dapat hindi ka na nagkakasala. Pero si Pablo tinawag na saint sa mga Corinthians kahit na marami silang immoral na failures. Immoral brother, mga makalaman, mga baby Christian. Pero ang tawag ni Pablo, mga banal. Kita nyo? Di ba kayo nagtataka nun? Di ba kayo nagtataka ng mga kapatid? Tinawag ni Pablo
yung mga taga-Korinto na mga banal. Tapos bandang huli, sinasabi nilang makalaman. Tingnan nyo? Pagkakaiba? Kaya tinawag ni Pablo na saint kasi sa mata ng Diyos sila ay banal. Ngayon, kapag yung tinawag ni Pablo na makalaman kasi sa mata niya makalaman kasi nga nagkakampi-kampihan. Ano ibig sabihin nun? Tinawag silang saints as their identity sa Diyos. Pero pagdating sa mata ng tao, yung comment ni Pablo na mga nagkakampi-kampihan, ako kay Apolos, ako kay Pablo, ako kay Kristo, makalaman daw yun eh. Sinisira nila ang templo ng Diyos, pero banal sila. Naiintindihan mo ba? Kasi identity yan sinasabi ro. I-divide natin ang identity sa behavior. Okay, magko-comment na tayo dito. Eto, dito tayo tingin. Pure grace lens, kung iwas sa kasalanan, nagkakasala ka pa rin. O kagaya nito, no, nag-quote to ng verse. Dampot verse to mga, ewan ko ba? Sabi rito, no, sa 1 John chapter 3 verse 9, ang sino mang pinanganak ng Diyos na hindi nagkakasala, ay hindi na raw nagkakasala. Sapagkat ang kanyang bini inananahan sa kanya at nag-quote ng verse, parang sinasabi niya rito na dapat hindi na nagkakasala. Kasi ito yung kinote niyang verse. Debunk natin. 1 John chapter 3 verse 9. 1 John chapter 3 verse 9. Totoo ba na hindi na dapat tayo nagkakasala? Sabi, ang tinanggap natin ng Diyos bilang anak niya ay hindi na dapat nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaari magpatuloy sa pagkakasala. So wag na raw magpatuloy sa pagkakasala. Ngayon ang tanong, hamartano ba to o hamartiya? Divide natin. Yun ang problema eh, no? O, tingnan natin. Ano binanggit dito? Ayan, no? Hamartiya binabanggit. Oh. Hindi naman hamartano binabanggit dyan eh. Ibig sabihin, kung patuloy pa rin tayo sa kasalanan o patuloy pa rin tayo sa pagiging makasalanan natin, o yun ang mangyayari. Ayan, no? Hamartiya binabanggit, oh. O, eto pa. Oh. Kasi bakit? Kasi identity and behavior, hinihiwalay dapat natin. Sa natin mga comment dito ah. Nalalaman natin na sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na dapat nagkakasala. Dapwat ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili. Hindi niya ginagalaw ang masama. Sa ano naman tayo? 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 verse 18 sabi rito, no? Alam natin na mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng Diyos. Hindi na sila maaring galawin ng Diablo. O yan ang kasalanan dito. Hamartiya ba o hamartano? Okay, hamartano to. And we know that whoever is born of God, sinneth, ay hamartano. Okay. Ngayon ang tanong, pastor, ano yan? Hamartano yan. Oh. Ngayon, para malaman natin kung ito ba'y kasalanan sa Diyos o kasalanan sa tao, yung context naman tayo titingin. Sa context tayo tumingin. Kung may 18, may 17. Kung may 17, may 16. Sabi sa 16, kung makita nino man ng kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon na nagbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito ay para sa kapatid na ng kasalanan na humahantong sa kamatayan. Ano ba yung kasalanang humahantong sa kamatayan? Ito ba yung walang kapatawarang kasalanan? Titingnan nyo rito yung word, no? Kung makita nino man ang kanyang kapatid. So, kaninong kasalanan ang tinutukoy ng hamartano? Sabi sa kapwa to, yung context. Kasalanan sa kapwa ang consequence na pinag-uusapan dito. Ibig sabihin, believer ang pinag-uusapan, hindi unbeliever. Hindi false teacher ang tinutukoy sa verse na ito mismo. Yung word na anumang kamatayan ang tinutukoy dito ay
ang tao ang tinatawag na kapatid. Ito mahirap tong verse na to guys, makinig kayo mabuti. Pero kung makikinig kayo mabuti, maintindihan nyo rin. Ngayon, ano ibig sabihin ng kasalanang humahantong sa kamatayan? Unang pananaw, pwedeng physical na kamatayan po yan. Kasi ito po yung pinaniniwalaan ko mga kapatid. Sa tingin ko, ito yung pinakaangkop sa context ng bagong tipan. Kasi may mga pagkakataon sa Biblia na ang isang believer ay dumadanas ng physical death dahil sa matinding pagsuway. Saan tayo papasok? Ang issue rito sa verse na to ay hindi salvation. Ang issue sa verse na to, tingnan din natin, baka ito'y tumutukoy sa discipline. Itong verse na to is discipline. Kasi hindi naman pwedeng i-connect lagi sa salvation. Wala namang salvation na pinag-uusapan dito eh. Hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing hindi matuwid sa ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Yung kamatayan binabanggit dito ay pwedeng physical death. May mga pagkakataon sa Biblia, di ba, na merong dumadanas ng physical death yung matinding pagsuway. Unang-una, Ananias at si Sapphira. Nagsinungaling sila, di ba? May sinabi ba ron na nawala yung kanilang kaligtasan? O naburay yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay? O na-unsave ba sila? Hindi. Pero nangyari, namatay sila. Isa pa. O maraming umaabuso sa Lord's Supper. Ano sabi ni Pablo? Marami sa inyo mahihina, may sakit at iba'y nangamatay na. So hindi impyerno tinutukoy doon. Physical na kamatayan. Kaya posible itong 1 John chapter 5 verse 16 ang tumutukoy dito yung kasalanang umaabot sa punto na pahintulutan ng Diyos ang physical death bilang disiplina. Kung gusto niyo mapadali buhay niyo, mabuhay kayo na wala sa purpose. Ano ba ang purpose natin mga Kristiyano? Di ba ang purpose natin mga Kristiyano? Suportahan ng gospel. Suportahan ng pagpapalawig ng gospel. Ngayon, aling ka doon? Maaring mangangaral ka, maaring ikaw yung sumusuporta, maaring ikaw yung, di ba, nabubuhay sa purpose. Meron, kaya nga di ba, pumapasok na yung pagbibigay ay para sa pagkakawang gawa. Kasi lahat ng iyan ay para dapat sa purpose. Ngayon, kung ikaw yung Kristiyano na gusto mo mabuhay para sa sarili mo lang, wala kang pakialam sa church, wala kang pakialam sa pagtuturo, wala kang pakialam, di ka nakikinig ng Word of God. Yan po yung mga napapaaga talaga. Physical death. So, hindi pagkawala ng kaligtasan, kundi pagtatapos ng earthly life. Okay. Okay. Pangalawang pananaw, pwede din ito rin yung apostasy o yung pagtanggi kay Kristo. May mga ilang commentators na sinasabi na ito daw ay tumutukoy daw sa ganap na pagtalikod kay Kristo. Pero may problema naman kasi sa ganitong pananaw. Bakit? Dahil ang tao ay tinawag na kapatid. Kapatid ang pinasabi rito eh. So paano magiging apostasy yan? Kung kapatid ang tawag ni Juan, mahirap sabihin na ang talata ay agad tumutukoy sa mga unbeliever. So mali pa rin yun. Pangatlong pananaw, blasphemy against the Holy Spirit daw. May ilan din nag-uugnay dito na sa tingin ko mahina rin ang connection nun. Bakit? Walang binanggit si Juan na tungkol sa blasphemy. Walang binanggit na Pharisee. Walang ganoong context. Ngayon, bakit sinabi ni Juan na hindi ko sinasabing ipanalangin nyo? Pansinin po natin, no? Hindi niya sinasabi na huwag nyo nang ipanalangin. Ang sinasabi niya, hindi ko sinasabing ipanalangin. Magkaiba po yun. Ulitin ko hindi niya sinasabing huwag ninyong ipanalangin. Ang sinabi niya, hindi ko sinasabing ipanalangin. So magkaiba po yun. Parang sinasabi niya hindi niya inuutos ang ganong panalangin, hindi niya pinagbabawal. Hindi lang ito inuutos. Okay? Yun po yung pinaka-context yan. Kaya yung kamatayan dito ay physical death. Kung ito ay physical death, ibig sabihin, masasagot na natin ng 18. Na alam natin ng anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Tumutukoy ito sa dapat hindi ka na nagpapatuloy sa pagkakasala kasi disiplina ng Diyos yun. Kasi kundi mamamatay ka na maaga. Yun ang sinasabi rito. So walang kinalaman dito yung identity mo identity mo kay Kristo, kundi tumutukoy pa rin ito sa behavior. Kita nyo na? So ano ba ang context ng buong 1 John chapter 5?
Ang usapan ay tungkol sa confidence po kasi sa panalangin to mga kapatid, about prayer to. Kung isang kapatid ay nagkasala ng kasalanang hindi humantong sa kamatayan, ipanalangin mo siya. Yun po yung context po nito. Pero merong isang uri ng kasalanan na humahantong sa kamatayan, so hindi na po niya pinalawak o hindi na niya pinaliwanag. At mahirap naman mag-conclude, exegesis tayo. Kung ano lang sinabi ng Biblia, dun lang tayo. Okay? Tingin pa tayo rito. Ang biyaya, ito bang paborito to ng mga iba no? Ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng tanggihan ng kasalanan o kasamaan. Sa turo ng isang bagong tipan, ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang magpapatawad kundi magbibigay ng kapangyarihan mamuhay ng may kabanalan. Tama rito sinasabi ni Ben Quiñones, tama siya rito. Na totoo naman po, di ba mga kapatid? Ang dahilan kung bakit hindi tayo nagkakasala ay hindi dahil sa umiiwas tayo, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Pero kung sasabihin mo na umiiwas ka sa kasalanan, para mo sinasabi na ano ginawa ni Kristo? Kaya nga 'di ba yung post ko rito, may post ako dito 'di ba? Dapat daw umiwas sa kasalanan pero ang tanong, kaya mo bang umiwas sa kasalanan? Ito yung sumunod, ang tunay na nasa purong biyaya ay hindi problemang pag-iwas sa kasalanan. Kusa na yon, hindi na kailangan panturuan umiwas. Pero ibang mga kapwa natin pure grace o mga nasa grace community, nagtuturo pa na dapat ganito gawin mo, dapat ganito gawin mo, dapat gawin mo. Nai-stress yung mga tao. Di lumalabas sa gospel of works. Kusa na yung mga kapatid. Next, tingnan pa natin ang mga comment dito. Ask the Holy Spirit to fill you every time. Flee from sin by firm decision. Ano to? Ang hihiling sa mga gantong yung mga tao, hingin daw sa banal na spirito. Salat daw ng oras. Lumayo daw sa kasalanan para makontrol ka ng banal na spirit. Alam niyo yung ginagawa niyo sa banal na spirito, ginagawa niyo yung bang para bang pinoposes ka. Hindi naman ganoon ang banal na spirito eh. Ba naman itong mga taon to Eugene na naman, ghost fighter na naman. Naniniwala sa mga kung ano-ano mga powers. Ginagawa niyong powers yung banal na spirit, hindi naman powers yun eh. Wisdom yan, hindi yan powers. Ang magagawa lang ng banal na spirito sa atin, hindi magbigay ng kapangyarihan, kundi magbigay lang ng talino at ipaalala yung salita ng Diyos. Yun ang biblical. Ibig sabihin tayo ay makasalanan at tayo ay nangangailangan tagapagligtas. Walang iba kung hindi si Jesus. Okay. Wala pong magagawa kasi sa Diyos. Hanap tayo ng mga may basher. So, sabi ko, meron naman dito, nagtanong. So, ano gagawin? Di na lang iiwas. Sabi nitong pilosopo na to. Sabi ko naman, bakit kaya mo bang umiwas? Mga kapatid, ganito lang yan eh. Ang kasalanan po talaga ay hindi maiiwasan. Tanggapin na natin yun. Kasi tinanggap na ni Kristo yun eh, na tayo nagkakamali. Yung ibang Kristiyano, hindi matanggap na nagkakasala sila. Kaya turo sila ng turo ng eisegesis verses na kailangan daw umiwas sa kasalanan. Hindi naman binasa kung anong context. So, ang tanong, ano gagawin natin? Wala, mabuhay tayo sa biyaya. At wag nating hanapan yung kapwa natin na bakit sila nagkakasala. Mabuhay tayo na nasa biyaya lang. Di ba marami naman tayong mga kasalanan minsan na kadalasan hindi pinahihintulutan ng Diyos? At meron tayong kasalanan na minsan pinahihintulutan ng Diyos. Para matuto tayo. Kaya niya pinahihintulutan. Ang problema kasi sa mga ibang mga Kristiyano ngayon, hindi nila kilala yung Diyos. Yung tunay na Diyos, hindi nila kilala.
Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay puno ng biyaya. Ba't aligagang-aligaga yung iba sa kakaiwas sa kasalanan? Kala naman kaya nilang umiwas sa kasalanan. Hindi ko sinasabi mga kapatid na hindi tayo umiwas sa kasalanan, ha? Hindi ganon. Ang point kasi dito mga kapatid, mentality, mindset. Dapat doon tayo doon sa we should rightly divide the scripture. Sa mata ng Diyos, pinatawad ka na. Ngayon, kung umabuso ka man sa kasalanan, problema mo na yung sa kapwa mo. So, big idea. Ba't ka aabuso sa kasalanan? Naging mabuti ang Diyos sa'yo. Diba? So, yun lamang po mga kapatid ang aking discussion. Napahaba po. Pasensya na po kayo. Pwede na po kayo magtanong. Kung meron kayo mga karagdagang katanungan, buksan ko na po yung mikropono. Tandaan niyo mga kapatid, nahabag lang ang Diyos sa atin. Dapat natin maintindihan yun. Kung tutuusin sa mata ng Diyos, kung walang Kristo, makasalanan pa rin tayo. Pastor, good evening. Hello po, good evening po. Go ahead po. Apo, Pastor, before anything else po, papasalamat muna po ako sa inyo sa pagsagot niyo po dun sa message ko kanina. So, na-enlighten naman po ako dun sa parang kinote ko yung niya yung parang nandyan din sa tapos parang pina-explain ko po sa inyo maigi, parang maintindihan ko naman kasi minado naman din ako. Medyo yun nga, tama yung term nyo. Medyo nako-confuse, although na nagigets ko lang, pero iba pa din po din na, yun nga, nare-recall nyo po din yung ibig sabihin. So yung ko lang naman po ngayon, yung tanong ko lang naman, i-correct nyo po din na kung ngayon, and sa iba po din, kung sino pang Pwede ba tayong kumbaga parang pwede tayong sabihin na umiwas sa kasalanan, pero for the sake of sa mga natin, kumbaga sa kapwa, para maiwasan din natin yung consequences po na mangyayari sa atin. Kumbaga halimbawa katulad ngayon yung mga sa daan, yung mga road rage yung yan. Kumbaga parang iwasan natin yung kasalanan din syempre yung pagiging mainitin ng ulo. Iwasan mo natin yun para hindi naman tayo mapahamak. Kumbaga. Kasi ngayon may mga instances po ngayon sa traffic or sa konting na sa daan. Kumbaga, yan, nagkakaroon ng patayan na Kumbaga, iwasan mo natin pagiging mainit ng ulo. Kumbaga, parang yun po. Parang ganun po yung pwede tayong umiwas. Kumbaga, kasalanan pa naman din yun. Pwede natin siyang iwasan para maiwasan din natin yung magiging kumbaga resulta o yung outcome po na na magkasakitan tayo sa kapwa yun. Yun po yung ko lang naman po, Pastor. Pa-correct lang po or kung may inputs po di kayo mas maganda. Oo naman kapatid. Kasi sa katunayan, yan ang isang pinakamagandang paraan para dapat kasi i-divide natin ang scripture. Halimbawa, kapag ang tanong ay, umiiwas ba tayo sa kasalanan para maligtas? Syempre, hindi. Diba? Umiiwas ba tayo sa kasalanan para tanggapin tayo ng Diyos? Ano ba sagot mo ron kapatid? Syempre, hindi po. Hindi. Kasi talaga, iba naman po yun. Ibang po siya. Iba kasi yun kasi ibang kung umiwas tayo sa kasalanan dahil mahal natin ng kapwa at ayaw natin silang saktan, ang tanong doon, hindi. Ayun po. Pwede po yun. So magkaiba po yung motivation noon. Halimbawa, magnanakaw ako. Hindi lang ang Diyos ang maapektuhan. May biktima, may nawalan ng pera, may nasirang tiwala. Kung nangalun niya ako, hindi lang usapan sa relasyon ko sa Diyos ang maapektuhan. May asawa, may anak, may pamilya, may sasaktan. Kung magsisinungaling ako, may tao na nininlang. May reputasyon na masisira. So, hindi ako umiiwas sa kasalanan para mahalin ako ng Diyos. Mahal na niya ako. Mahal na ako ni Kristo. Umiiwas ako sa kasalanan dahil ayokong makasakit ng kapwa. At dahil ang bago kong pagkatao ay natuto ko magmahal. Yun po yung sinasabi ni Pablo, sabi nga sa basahin natin to. Galatians chapter 5 verse 13. Sabi ito mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Ayan
Para sa kapwa to eh. Kung maglingkod kayo sa isa't isa na diwa ng pag-ibig. So, pansinin po natin, hindi sinabi ni Pablo na huwag kayong magkasala para tanggapin kayo ng Diyos. Hindi yun ang sinasabi dyan. Ang sinasabi niya dyan, ay gamitin ng kalayaan upang maglingkod sa iba. So, magitan ng pag-ibig, di ba? Kaya kung gagawin mong tong isang idea, hindi ako umiiwas sa kasalanan para maging anak ng Diyos. Anak na ako ng Diyos. Umiiwas ako sa kasalanan dahil ayoko makasakit sa mga taong mahal ng Diyos. O kaya, yun nga, kaya sinabi ko kanina, ang pag-iwas sa kasalanan ay hindi para makuha yung pag-ibig ng Diyos, kundi para maipakita yung pag-ibig sa kapwa. So, sa madaling salita, ang kasalanan po talaga, ang tinutukoy dito, kasalanan sa tao. O halimbawa, kagaya ng sinabi mo kanina, kasalanan ang uminit ang ulo. Ngayon, ang tanong, kapatid, saan mo nakuha yun? Saan sa Bible na ng kasalanan ay uminit ang ulo? Saan sa Bible yun? Wala naman po. Wala. Kumbaga, resulta lang po wala. nung magdadrive sa ano po. Ayan, makasakit ka ng tao, gawa ng Wala, 'di ba? Pero wala. Minsan tayo mga tao, gumagawa tayo ng sarili nating batas. Kasi dapat kasi natin maintindihan, ano ba ang kasalanan? Ayon sa 1 John chapter 3 verse 4, kapatid, no? Balik nga tayo sa basic. 1 John chapter 3 verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So, ibig sabihin, halimbawa, minit ang ulo mo, tapos sabihin mo kasalanan yun, sino may sabi? Sinabi ba ng Diyos sa kasalanan uminit ang ulo? Wala. Di ba? Balik-balik tayo mong salita. Sino lang may sabi? Tao. Tao po. Kaya tayo aligaga sa kasalanan kasi minsan napakasimple lang ng sinasabi ng Biblia. Nag-overthink tayo kagad na kung ano meaning ng kasalanan. Yan ang meaning ng kasalanan ayon sa Bible, o kung Bible ang pag-uusapan. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang tanong, ano ba ang kautusan ng Diyos sa ating mga hentil? May kautusan ba sa atin? Hindi lang kapatid ni Emily, ikaw, mga tao dito. Ano ang utos sa atin ng mga hentil para tayo magkasala, mga kapatid? Meron ba lang ipinag-uutos sa atin? Kayo nga lahat dito, mga nakikinig. May pinag-uutos ba ang Diyos sa atin? Wala po. Wala. Andun na po. Mayroon. Po ngayon yung nagagawa natin sa kapwa. Yun ang Bigat tayo. Okay. Salamat po sa mga sumagot. Majority, wala. Wala naman talaga yung parusa. Pero meron sinabi si Kristo sa atin na mag-ibigan tayo. Saan yun? Nakalagay po yun sa John chapter 13 verse 34. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paano kayo inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Sinabi ni Christ dito yung utos. Sinabi din ni Christ kung ano yung purpose. Pero may sinabi bang parusa dyan? May parusa ba? Mga kapatid ko dito. Ito, nag-iisang utos ng Diyos sa ating mga hentil. Ang tanong, yung nag-iisang utos na yan, may parusa ba? Di ba? Walang makasagot. Kasi alam nyo kung bakit. Patunay na kinahabagan lang tayo ng Diyos. Bakit ba aligang-aligaga kayo sa kasalanan? Ang problema sa mga preacher ngayon, aligagang-aligaga ka sa kasalanan. Samantalang kinahabagan lang tayo ng Diyos. Paano yung pastor? Gagawa ba ako ng kasalanan? Ihiwalay mo yung Diyos, ihiwalay mo yung sa tao. Kaya kung meron namang kasalanan dito sa mundo, yung hindi ka sumunod sa batas ng tao, yun na lang yun. Pero sa batas ng Diyos, walang inuutos ang Diyos sa atin.
Meron sa mga Hudyo, utos dati. Pero kasama na rin sila sa tinatawag na biyaya. Kaya ngayon sa panahon ng grace period, walang inuutos ang Diyos sa atin. Kung meron man, payo to ni Kristo. Ano to, yung benefit lang nito, isang bagong utos na binibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo. Kung paano kayo inibigay, hindi naman mag-ibigan kayo. Anong pag-ibig bang binabanggit dito? O basahin pa natin, laliman natin. I give unto you that love, agapaw pa. O kaya ba natin yan, agapeo? Sige nga. Kaya ba natin? Pag sinabing agapeo, pagbibigay ng buhay yun. O kaya ba natin magbigay nasusunod ba natin yan? Kung tutusin, hindi naman Kaya nga hindi nga naglagay si Kristo ng parusa diyan eh. Ang sinabi na lang niya para mapatunayan na kayo mga alagad ko. Yan ang nag-iisang utos na hindi rin natin kayang sundin din. Kaya nyo ba sundin yan? Oh. Pero ang tanong, may parusa ba ang Diyos dyan? Wala. Oh. Ang problema kasi sa atin, pinaghahalo natin yung utos ng Diyos sa utos. Akala natin yung utos ng tao, utos ng Diyos. Akala kasi natin yung kung ano yung kasalanan, yun din ay sa mata ng Diyos. Kung mag-aaral tayo na mabuti, walang inuutos ang Diyos sa atin. Kaya nga totoo yung sinasabi sa Bible eh. Kayo mga hentil na hindi saklaw ng kautusan. Kayo'y kinahabagan lang ng Diyos. Nahabag lang ang Diyos sa atin. Kaya yung mga nagtuturo na umiwas daw sa kasalanan kasi ganto, hindi nyo alam, iniinsulto nyo yung habag ng Diyos, hindi nyo naiintindihan na nahabag ang Diyos lang sa atin. Kung meron man tayong dapat isipin kung bakit tayo pinaiiwas sa kasalanan dahil sa kapwa natin, hindi dahil sa Diyos. So kapatid na Emil, sa tingin ko yun ang aking sagot. Sinasagot ng Biblia para sa'yo. Okay. Ay, naka-off pala yung microphone. Sorry. Okay, salamat din po. Salamat po, Pastor. Okay Salamat po. Okay po, salamat. Gigi po. Opo. Matakot na lang tayo sa kapwa natin kapag nagkakasala. Pero sa Diyos, hindi nakikilaman Diyos dyan. Wala namang inuutos ang Diyos sa atin na may kaparusahan. There's no condemnation in Christ Jesus nga eh. Sige po, yung next po magtatanong po ulit. Good evening, Pastor. Good evening po. Una sa lahat, good evening po sa lahat na nakikinig. Ang unang sasabihin ko po ay salamat para kayong yung firefighter. Kasi inapulan nyo kagad yung misconception ng mga nakabasa doon nakapanood doon sa video. Mm-hmm. Kahit tima ako kaya medyo natuliro din ako kanina kaya nung nagsabi kayong meron tayong online ngayong gabi, yun medyo paliwanagan ako. Ito po yung tanong ko, Pastor. Nung nasa perverted ako, laging ang focus namin mga pastor is immoralidad. Opo. Kasalanan din yun, di ba? Immoralidad. And then, ang nakita ko po, ang tumanog sa isip ko, bawal ang hindi kasal na mag-asawa na believer. Kailangan magpakasal. Paano sa loob-loob ko? Paano yung hiwalay na hindi legal na hiwalay pero nag-asawa ng iba tapos nakakakilala kay Kristo? Mm-hmm. Ang point ko, para na rin maliwanagan yung ibang makikinig na nandun pa sa perverted, sa atin, naintindihan na natin na identity na lang yun, behavior na lang yun. Behavior lang po yun, opo. Sa atin, naintindihan. Ngayon, kasi ang identity natin is pinatawad na tayo. Ang paano natin, yung mga tao bang yun is, alimbawa, nasa perverted is, nagkakasala sila and then maiimpyerno pa rin ba sila? Alam mo kapatid, maiimpyerno lang ang tao kung walang Kristo.
Kung di natanggap ang totoong gospel at nagturo ng maling gospel, yun po yung may impyerno. Pero perverted sila, na believer sila, pero yung mga estado ng pag-aasawa nila is meron silang dating kinasama on kasal, and then naghiwalay lang sila verbal and physical, and then nag-asawa ng iba. Mhm. Ang tingin ng mga perverted na pastor before is mga makasalanan sila kasi nangangalo niya, pero nagsasamba sila. Mhm. Is it save ba sila o kasi hindi naman sila grace, Mhm. under that sila. Mhm. Mhm. Although sabi niyo wala sa atin yung yung karapatan na magsabing save sila o hindi, kasi hindi pa rin natin alam yung ending na gagawin ng Diyos sa kanila. Pero sa ating pananaw, sa iyong pananaw, pastor, anong sa palagay mo na pwede ba silang mawala? I mean, maimpyerno, or pwede pa rin silang masave? Kagaya po ng lagi ko pong sinasabi dito sa channel na ito, wala po akong karapatan magsalita kung sino maliligtas o hindi, pero alam natin kung paano maligtas at paano mapunta ng impyerno. Yun lang alam natin. Yeah, po. Mhm. So, Kasi tinan mo, no, ang sabi mo, nangangalon niya sila. Tama ba ako, kapatid? yun ang namin, yun ang pananaw namin perverted. Kapag yung nag-asawa ka nang hindi kayo kasal, pero before may kinasal ka, is immoralidad na. Mhm. Pag number one na namin, immorality, mga ganyan. Mhm. Yan ang unang-unang problem namin sa perverted. Pastor, may tanong lang po ako sa inyo. Huwag kayo ma-open da. Huwag kayo ma-open. Ano po yung latest na nagawa niyo pong kasalanan later lang po? Yung latest lang po. Yung nagalit ako sa kapitbahay. Okay. Salamat sa pagiging kasalanan yun, di ba? Ito ngayon, kapatid, tanong kita. Ano ang pagkakaiba nung nagalit ka sa kapitbahay sa nangangalon niya yung mga tao ngayon? Ano ang pagkakaiba mo sa kanila? Pareho nagkakasala kami. Yun ang sagot po natin doon. Kaya wala pa rin tayo talagang idea kung sila ay ligtas o hindi, kasi nga po, nasa process pa ho sila. Hindi pa ho dulo ng buhay ho nila. Pero kung titingnan natin sila sa pananaw na kung ano yung kasalanan, medyo unfair naman po yata yun sa natin, kasi pare-pareho tayo makasalanan. Kasi kung titingnan natin ang kasalanan, pag sinabi kasalanan, paglabag sa Diyos, paglabag sa utos ng tao. Tsaka yung kung ako tatanungin mo, pastor, yung nagalit ka sa kapitbahay mo, hindi naman kasalanan sa Diyos yun eh. Hindi naman kasalanan sa kapwa yun eh. Tayo lang may sabi nun. Sino may sabi? Kanino ba natin natutunan na, halimbawa, yung idea nyo na sabi nyo kanina, nagkasala kayo dahil ang kahuli nyo kasalanan ay nagalit kayo sa kapitbahay. Saang libro o saang idea nyo po nakita yung idea na kasalanan yung magalit ka sa kapitbahay? Sabi nga, mahalin mo yung kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa Diyos. Ngayon, kapag nagagalit ka sa kapwa mo, hindi siya mahal. Yun ho ba talaga ang dahilan ng ang pagmamahal ho ba ay nasusukat po ba kapag nagagalit ka sa kapwa mo? Hindi ba pwedeng magalit ka sa kapwa mo dahil nasaktan ka lang at dahil unfair lang ang treatment? Ang galit ho ba, ang inis po ba ay tumutumbas po ba sa isang tinatawag na walang pagmamahal? Ganun po ba yun, kapatid? Yun kasi ang naitanim. Yun ang problema sa mga naitanim sa atin. So, ano rin tayo mga kapatid, bago tayo mag-identify na kasalanan, alamin natin kasalanan ba talaga? Di ba? Una, kasalanan kanino? Sino may sabi? Halimbawa, nakapagsinungaling ka, yun siguro kasalanan yun. Dahil sabi sa Bible, a lying lips is abomination to the Lord. Kasalanan sa Diyos yun. Kaya nga, alam problema, kapag na kay Kristo ka na, pinatawad na daw yun. O yan tanong, nagkakasala ka ba? Nagsisinungaling ka sa mata ng Diyos? Hindi na. Pero sa mata ng tao, kapag nagsinungaling ka, kasalanan yun. Bakit? Mawawalan ng tiwala sa iyong kapwa mo. Di ba? Napakahalaga ho talaga na maging tayo, yung maging analytical po tayo sa mga bagay-bagay na
Alin yung sa Diyos, alin yung sa tao. Kaya nga ito po yung napag-usapan po natin kanina na we should rightly divide the scripture. Itong tatlo na to. Oh. Divide natin, ito po yun. Wait lang ah. Ito tatlo na to. Hamartiya ba o hamartano? Pagkakasala ba sa Diyos o pagkakasala sa kapwa? Identity ba o behavior? Dapat mag-iisip tayo pag ganun. Yan po yung the best na gusto kong i-share sa lahat para hindi ko tayo naliligaw. Kasi hindi kaagad tayo pwede mag-conclude kaagad kung ito ba'y kasalanan o hindi. O kagaya kanina, tinanong ko sa inyo, ano ba ang utos ng Diyos sa ating mga hentil? Meron ba? O kung meron man, o ibigin ng iyong kapwa. Ang tanong, may kaparusahan ba? Wala. Kaya totoo yung sinasabi sa Bible na there's no condemnation kapag nakikristo ka na. At sinabi rin sa Biblia na naabag lang ang Diyos sa atin. Minsan tayo mga tao lang nagpapalala ng kasalanan kung tutuusin. Tayo lang ang nagpapalala. Gigil na gigil tayo sa kasalanan. Takot na takot tayo sa kasalanan. Samantalang in-overcome na ni Christ yan. Matakot ka sa kasalanan sa kapwa mo. Pero sa Diyos, di mo dapat kinakatakutan ng kasalanan. May Kristo ka. May abogado tayo. May advocate tayo. May namamagitan sa atin. May namatay na para sa atin. Ba't ka natatakot sa kasalanan? Yun lang po masasabi ko, kapatid. Salamat, Pastor. Nag-get ko na. Maraming salamat, Pastor. Salamat po. Okay, 9:49 PM. Maraming salamat po sa mga umatin ngayong gabi at palakpakan po natin ang mga sarili natin. Nagtagumpay tayo, nag-aaral tayo. Courtesy lang po sa aking assistant pastor na si Princess Uy at ang aking mga pastor din si Richard Grado at on behalf of Pastor Rio Nianalega at yung ating marriage counselor na si Ate Netnet, si Junit Opleda. Guys, si Ate Netnet po mga kapatid, kapag meron kayong mga problemang usaping mag-asawa, the best po ang binigay ng Panginoon sa atin. Kindly reach na lang po si Ate Netnet sa kanyang Facebook. Siya po ay official po ng marriage counselor po dito. Nasubukan ko siya sa mahabang panahon at actually sa kanya ako nagpapa-counsel talaga. Kaya mga kapatid, igalang po natin yung tinakda po ng Panginoon. Kung may problema kayo sa sa marriage, look for Ate Netnet po, si Ate Junit Opleda, nandito po siya. Ayan. Yun lamang po, si Pastor Rio po, bagong po pastor po natin. Guys, support na lang po ang ating mga pastor po dito. At magiging future pastor din sila physically kasi pag may mga branches na ng church. Yan. Kami pong apat po ay naglilingkod po sa Panginoon on behalf of my wife na si Pastora Kaysel. Kami po ay mga alipin po dito sa Bride of Christ. At maraming salamat po sa inyong suporta po sa amin. At pasensya na kayo guys kung meron po kayong puso ng pagbibigay, salamat po. And dito po yung aming GCash number, yun lang po. Ayoko na magsalita tungkol dyan. Alam nyo na yan. Ambag-ambag kung meron kayo. At maraming salamat po sa mga umating ngayong gabi. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Patuloy lang po tayo sa ating pag-aaral. Ayoko na po kayong gabihin pa. Maraming salamat. See you po sa susunod na meeting. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat sa lahat. Enjoy your day, mga kapiyaya. Good night sa lahat mga kabiyaya. Thank you. Good night. Good night po everyone. See you next time po muli. God bless you. Enjoy your blessing pala. Salamat po.